Gauss elimination with row pivoting. The goal of the Gauss elimination method for solving a system of type AX equals F. Yan, ito yung kumbaga 3 equation, 3 unknown. Yan, is to reduce it to upper triangular form. We may then use the backward substitution scheme to obtain the component of X. Yan, for example, kagaya lang nun sa elimination method. Yan, itong Gauss elimination, ang ilalagay lang natin yung coefficient. Then, i-eliminate natin, yung diagonal niya ay 1. Maalin dito, sa top or bottom. Sa ilalim ng diagonal, isi-zero natin. Di ba, kung x, y, z yung variable natin, makuha na agad natin yung c. Yan, equals na agad siya ay A3. Yan, maalin dyan, ang isi-zero. Itong baba or itong taas. Basta yung diagonal niya ay 1. Gagawing 1. Then 0 yung upper or lower niya. Yan, methods involve forward elimination and backward substitution. Yan, kasi pag na-0 na natin tapos na 1 yung diagonal niya, then magba-backward substitution na tayo. Yan, example nito. Solve values of x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Yan, ito ay pwede tong x, y, z. Yan, dito sa example natin, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Yan, depende naman sa variable yun. Basta kung ilang equation, ilan yung yun, masosolve siya. Agaya nung una nating mga topic, yung substitution method, elimination, tas yung determinants. Yan, ito naman gagamitan natin ng Gauss elimination with pivoting. Yan, try natin itong example. Yan, ang ilalagay natin ay yung coefficient lang. Yan, doon sa equation 1, ito natin muna. 2, 6, 1. And then, yan, tapos 1, 2, and negative 1. Tapos 7, Tapos negative 1. Tapos 5, 7, negative 4. Tapos 9. Yan, ang gagawin natin, Gauss elimination, dapat yung diagonal niya maging 1. Tapos 0, Yan, ganyan yung natin. Maalin, pwedeng yung taas, pwede rin. Yan, pwede rin yung taas or yung baba. Yan, yan ang goal natin, Para lang tong, elimination method. Yan, mas maganda sa ganito, ang nasa taas natin, 1 na agad natin, Ibig sabihin, pwede nating ipalit yung equation 2 sa equation 1. Pwede nating ilagay ito. Iuna na natin, kumbaga. 1, 2, negative 1. Negative 1. Kasi yun din naman gagawin natin. Kailangan natin maging 1 yan. Then 2, 6, 1, 7, 5, 7, negative 4, then 9. Yan. Dito natin, iulitin natin dito. Yan. Kumbaga, ito na equation 1 natin, equation 2, equation 3. Di ba, ang goal natin, maging 1 yung diagonal niya.
Then, maging 0 yung nasa baba niya, no? Di, yun ang gagawin natin. Yan. Di una, itong 2, di ba, kailangan maging 0 yan, ano? 0, tas itong 6 maging 1, itong negative 4 maging 1. Then, yung 5, 0, then 7, 0 din. Di, para maging 0 yung 2, para maging 0 yung 2, ay di R1, ibig sabihin nun ay yung row 1 minus yan, 2 row 1 minus R2. Di ba? Di ba, para maging 0 yung 2, di 2 times R1 yung 1, then minus 2 sa R2 para siya maging 0, ano. Tapos kung ano yung row na equation na gagalawin nyo, yung hindi equation kagaya ng 1 and 3, hindi yun mababago, ano. Ang babaguhin lang natin itong row 2. Di ibig sabihin, i-rewrite lang natin yung nasa taas sa nasa baba. Yan. 5, 7, negative 4, then 9. Yan. Di, ang babaguhin lang natin itong row 2. Di, para maging 0 yung 2, ito nga equation natin, 2R1 minus R2. Di 2 times 1, di 2 minus 2, 0. Yan, di ba? 0 na siya. Yan, dun i-apply natin yan lahat, ano, itong equation na to. Di ba? Ganun naman sa equation. Pag nag-multiply ka dito, multiply lahat. Kabilaan, both side of the equation. Para hindi mabago, ano. Di ngayon, 2R1, parang 2 times 1, minus 2. Yan, kaya siya ay naging 0. Di yung pangalawang column, 2, ang R1 natin doon ay 2, minus 6. Di ba? May napasok lang. Yan, 2 times 2, 4, minus 6, siya ay negative 2. Yan, yung pangatlo, di 2R1, ang R1 natin ay negative 1, minus R2, di minus 1, di siya ay negative 2 minus 1, negative 3. Lagay natin doon, negative 3. Yan, tapos itong equals niya, 2 R1, negative 1, minus R2, 7. Di siya ay negative 2 minus 7, negative 9. Yan, tapos delete na natin itong pinag-compute natin. Yan, ngayon naging 0 na yung, ito ano, yung row 2, column 1. Ngayon, gagawin naman nating 0, itong 5. Si row 3, column 1. Di para siya ay maging 0, para lang tong elimination method, ano. Yan, para maging 0 yung 5, ay di 5R1, yung 1, tatimes natin sa 5, minus R3. Yan, ngayon, ang ginagalaw natin yung equation 3. Ibig sabihin yung row 1 at row 2, hindi mababago, ano. Di, re-rewrite lang siya. 1, 2, negative 1, then negative 1, 0, negative 2, negative 3, then negative 9. Yan, ang gagamitan natin ng equation na ito, itong row 3. Di 5R1, 5 times 1, minus R3. Ang R3 ay 5, ay di siya ay 0. Yan, then 5 times 2, minus 7. Di siya ay 3. Then 5 times negative 1, minus negative 4. Di siya ay negative 5, plus 4. Di siya ay negative 1. Yan, tapos yung equals niya, 5 times negative 1, minus 9. Di siya ay magiging negative 14. Yan. Di yan naging 0 na yung 5.
Yan, naging 0 na yung 5. Di ngayon, para mas mabilis, ang gagawin nyo ito, after nitong dalawa, ito, dapat ay maging 1. Maging 1 siya. Yan, itong negative 2 dapat ay maging 1. Kasi ang goal natin, maging 1 itong diagonal, then 0 itong tatlo. Di para maging 1 yung negative 2, ay di divide natin sa negative 2 yung row 2. Row 2, divide negative 2. Yan. Ibig sabihin, yung row 1 and row 3, hindi mababago. Row 1 and row 3, hindi mababago. Yan. Di row 2 divided by negative 2. 0 divided by negative 2 ay 0 pa rin. Then negative 2 divided by negative 2, 1. Then negative 3 divided by negative 2, di siya ay positive 3 halves. Then negative 9 divided by negative 2, siya ay positive 9 halves. Yan. Di ngayon, naging 1 na Tapos gagawin natin itong 3, dapat ay maging 0. Diba? Para maging 0 itong 3, anong equation natin? Sinong gustong sumagot? Anong gagawin natin equation? Sinong may idea? Anong equation natin? Para yung 3 ay maging 0. Sinong may idea? Ako, sir. Okay. Anong gagawin natin? Yung row 2 po, i-multiply ng 3. Okay. Tapos i-minus sa row 3. Okay. Tama, Ibig sabihin, 3R2 minus R3. Yan. Yan, Di gagawin natin yan. Ibig sabihin, yung row 3, hindi mababago. Yung row 1 at row 2, hindi mababago. Ang mababago lang yung row 3. Sabihin, rewrite lang natin yung row 1 and row 2. Then 0, 1, and 3 halves. Tapos 9 halves. Then, gagamitin na natin yung equation. 3R2, ibig sabihin 0, minus 0, edi 0 pa rin. Then, 3 times 1 minus 3. Yan, 0 na yung 3, yung dating 3. Then, 3 times 3 halves minus negative 1. Yan. Di siya ay calculate natin para di tayo magkamali. 3 quantity 3 halves minus negative 1. Yan, siya ay 11 halves. Positive 11 halves. Then, 3 times 9 halves minus negative 14. Yan. Siya ay 55 over 2. Yan na yun nakuha na natin. Tapos meron pa yung row 3, column 3. Yun yung 11 halves. Dapat maging 1 Kasi 'di ba diagonal ay 1 then 0 lahat ng ito Di yun na lang ang kailangan nating baguhin. Di gagawin natin siyang 1. Para maging 1 yun, di yung R3 divide natin sa 11 halves. Yan. Ibig sabihin yung row 1 and row 2, hindi na siya mababago. Ay, hindi siya equals colon ang gamit natin. Then 0, 1, 3 halves, and then 9 halves. Di ngayon, di-divide natin sa 11 halves. Di 0, divide 11 halves, 0 pa rin naman. Ito, 0 pa rin.
ito ay may na siyang 1. Then, 55 halves divided by 11 halves, siya ay parang 55/11 lang. 5 ano. Yan. Yan na yung ano natin, yung goal natin. Nakuha natin yung goal natin. Hindi ngayon, magana na tayo. Backward substitution. Di ba? Sa Gauss elimination method, una yung forward elimination, then punta na tayo sa backward substitution. Kasi nakuha natin yung goal natin, maging 0 ito, then yung diagonal ay 1. Yan, ganito lang siya, Kumbaga sa equation natin, 'di ba, yung coefficient nito x, y, z. Yan, parang ganun 'yun. Or x sub 1, depende sa variable, x sub 2, x sub 3. Yan, ibig sabihin nasa column x sub 3 itong variable natin, di kuha na agad natin x sub 3. Kasi 'di ba siya x sub 1 kung 0 yung coefficient niya, plus 0 x sub 2 plus 1 x sub 3. Then 'di ba ito yung equals niya. Equal siya sa 5. Ibig sabihin, sa x sub 3 ay equals 5. Yan yun. Yan yung ibig sabihin nun, Yan, ibig sabihin, magbaback substitution na tayo. Sa x sub 3, nakuha natin sa x sub 3 agad. Equal siya sa 5. Then, yung equation 2, or row 2, kung ilalagyan natin siya ng coefficient, x sub 2 plus 3 halves x sub 3 equal siya sa 9 halves. Di ngayon, para makuha natin sa x sub 2, substitute natin yung x sub 3 na nakuha natin. Di para siyang 9 halves minus 5 times 3, 15 halves. Yan, siya ay negative 6/2. Yan, kasi x sub 2, siya ay negative 6/2 or equal siya sa 3. Negative 3. Yan, nakuha natin sa x sub 3. Then sa x sub 2, negative 3. Yan, ngayon naman, kukunin natin sa x sub 1 from row 1. Di yung coefficient niya, 1, the x sub 1, plus 2, x sub 2, minus x sub 3, equal siya sa negative 1. Yan, given naman na yung x sub 2 at x sub 3 kasi nakuha na natin. Di may siyang x sub 1 equal sa negative 1. Itong 2x sub 2, di may siyang negative 2. Ang x sub 2 natin ay negative 3. Then, yung negative x sub 3 may positive. Di plus 5. Yan, siya ay negative 1 plus 6 plus 5. Ibig sabihin 10 sa x sub 1, Yan, 10 sa x sub 1. Yun yung Gauss elimination method, Check natin, di 2 times 10 plus 6 sa x sub 2 ay negative 3. Dapat ang sagot ay 7. Plus 5 si x sub 3. Yan, tama. Di siya ay 20 minus 18 plus 5. Di 25 minus 18, di 7 siya. Di tama yung nakuha natin sagot. Yan, di balik tayo sa sa presentation. May tanong ba dun sa solution natin? Okay naman, Yan, ganun lang naman siya, para lang siyang elimination method. Kaso nga, walang variable, yung coefficient lang ang ginamit natin. Di check natin yung sagot, sa presentation natin. Yan, ganito naman yung ginawa natin, Dito, hindi lang malinaw anong equation ang ginagamit, pero yun yung goal niya. Maging 0 ito, then maging 1 yung diagonal. Yan, ito, di ba, nakarating tayo dito kanina. Yan. Dinivide sa 11 halves, di magiging 1 na siya, Yan, dito ay, yan, ito na yun, naging 1 na. Then, nag-backward substitution tayo. Di una natin nakuha si x sub 3, 5. Kasunod sa x sub 2, negative 3. Then, sa x sub 1, 10.
Yan, di tama yung sagot natin. Ano? Yun yung Gauss elimination with row pivoting. Yan, may isa pa yung Gauss-Jordan elimination method. Yan, essentially, a variation of the Gauss elimination method. Its goal is to reduce the original matrix to diagonal form. Yan, ito naman, hindi lang yung baba ang isisiro natin, pati na yung taas. Yan, tas kung ano yung equals niya, yun agad yung sagot. Yun agad yung x sub 1, x sub 2, x sub 3. Yan, para lang rin ito yung Gauss, Gauss elimination. Yan, Gauss elimination with row pivoting. Itong Gauss-Jordan, dalawa na ang isisiro. Para siya maging identity matrix. Yan, ito example ng identity matrix. Yung diagonal niya ay 1, tapos yung taas at baba niya ay 0. Yan, identity matrix yun. Example. Di yun ang gagawin na kasunod. Yung Gauss-Jordan elimination method. Yan, yung method na gagamitin dito, forward elimination lang. Kasi hindi na kailangan backward elimination or backward substitution. Yan, dito naman yung isosolve natin. Ang goal naman natin, di gagawin diagonal yung diagonal niya gagawing 1, then 0 lahat. No? Yan, ito, hindi na natin i-arrange yan. Kasi yung 1 na agad ang paano kung walang 1, yung una niyang, itong x sub 1, paano kung walang 1? Di gagawin nyo, magdi-divide kayo. Bawa, ito ay 2. May 2 dito. Di gagawin nyo siyang 1. Di yung R1, divide nyo agad sa 2. Para magkaroon ng R1. Yan, mas maganda kasi kung nandun agad ay 1. Di ngayon, na natin yung coefficient niya. 1, 9, negative 6, then 1, tapos 2, negative 7, 4, and 9, tapos negative 3, 8, 5, tapos 6. Yan, ang goal natin, yung diagonal magiging 1, then yung taas at baba niya, gagawin natin 0. Di parang ganun lang rin yung Gauss elimination. Itong sinasabi natin ay Gauss-Jordan. Yung Gauss elimination, di maalin lang baba or taas ang gagawin 0. Ngayon, parehas na. Di yung 2, para maging 0, ang equation natin ay 2R1 minus R2. Yan. Dahil hindi, ang gagalawin natin yung row 2, hindi mababago yung row 1 and row 3. Di kopihin lang natin. Yan din, 2 times 1 minus 2, siya ay 0. Then, 2 times 9 minus negative 7. Di 2 times 9 minus negative 7, 25. Tapos 2 times negative 6 minus 4, siya ay negative 16. Then 2 times 1 minus 9, di siya ay negative 7. And tapos kopyahin lang natin yung row 3. Yan, tapos para yung negative 3 ay maging 0, gagamitin nating equation ay isog natin.
3R1 plus R3 kasi negative na siya. R1 plus R3. Yan, 3R1 plus R3. Di gawin na natin ano. Yan, 3R1. Hindi natin gagalawin yung row 1 and row 2. Kopyahin lang. Then, 3R1, 3 times 1, plus negative 3, siya ay magiging 0. Then, 3R1, 9, plus 8. The 3 times 9, plus 8, 35. Then, 3 times negative 6, plus 5, negative 13. Then, 3 times 1 plus 6. Di siya ay 9. Yan. Yan. Di kasunod na gagawin natin. Ganun uli ano. Itong 25. Gawin natin 1. Di yung R2. Divide natin sa 25. Ano naman ito, no? Kahit anong equation, kung anong gusto nyong i-0 agad or i-1. Pero ito yung madaling process. Ano? Kasi minsan balik, kahit na 0 nyo na, minsan magkaka-value pa rin yan. Pero pag ganito yung process niya, hindi na siya nagkakaroon. Yan, sabihin yung R2 natin, di-divide natin sa 25. Di gagawin natin, yung row 1, kokopyahin lang sa yung row 3. Yan, 0 divide 25, 0 pa rin. 25 divided by 25, 1. Negative 16 divided by 25. Yun, negative 16 over 25 pa rin. Then, negative 7 over 25. Yan, isi-0 naman natin itong 35 ano. The equation natin ay row 2, 35 row 2 minus row 3. Yan, sabihin ko, kapahin lang uli natin yung row 1 and row 2. Kasi hindi naman natin siya papakalman. Yan, di kopyahin lang natin yung row 1 and row 2. One ito, 1. Yan, di 35R2 minus R3, di 0 pa rin naman siya. Ano? Then 35R2, 35 times 1 minus 35. Yan, 0. Then 35 times negative 16 over 25 minus negative 13. Yan, di sa calculate na natin. Negative 47 over 5 ano? Negative 47 over 5.
Then 35 R2, negative 7 over 25 minus 9. Siya ay negative 94 over 5. Yan. 35 R2 minus R3. Yan. Okay naman ano. Negative 94 over 5. Di ngayon, gagawin na natin itong 1 ano, itong diagonal na, itong row 3, column 3. Di gagawin natin, di-divide natin sa negative 47 over 5. Yung R3, divided by negative 47 over 5. Ay di, ganun pa rin yung row 1 and row 2. 1, 9, negative 6, 1, 0, 1, negative 16 over 25. Then negative 7 over 25. Di-divide natin sa negative 47 over 5. 0 pa rin naman. 0. Then ito ay mahigit na siyang 1. Tapos yung equals niya ay negative 94 over 5 divided by negative 47 over 5. Yan, 2 ano? Positive 2. Yan, di ngayon, yung nasa taas naman ang gagawin natin, 0. Yan, pero dito masosolve na natin ano, yung sa Gauss elimination. Pero Gauss Jordan yung gamit natin, gagawin natin 0 itong tatlo. Di para maging 0 yung 9, anong equation ang gagamitin natin? Sinong gustong sumagot? Sinong gustong magbigay ng equation para maging 0 yung 9? Sinong gusto? Isi-0 natin yung row 1, column 2. Hello? Naririnig ba? Rinig naman. Okay. Kinig po. Okay, thank you. Di, anong gagamitin nating equation? Ano? Para maging 0 yung 9. 9R2 minus... Yes, 9R2 minus R1. R1. Okay, very good. Ano? Tama naman siya. Di yun, di magiging 0 na natin yung 9. Ibig sabihin, yung row 2 and row 3, hindi mababago. Ano? Sulat lang natin. Yan. Di ang mababago lang yung row 1. Di 9R2, 9 times 0, minus R1, 9R2 minus, may siyang negative ano? Di 9 times 0, minus 1. Di siya maging negative 1. Okay lang naman yun. Ano? Siya maging negative 1. Gagawin na lang uli natin siya mamaya ang positive. Then yung kasunod, 9 times 1 minus 9. Di yun, naging 0 na nga siya. Then yung kasunod, 9R2, di negative 16 over 25. Minus R1, negative 6. Calculate natin. Minus negative 6, di maging positive yun. 6 over 25. Di magiging siyang 6.
over 25. Then yung kasunod, 9 R2 di 9 times negative 7 over 25 minus R1 na 1. Yan, negative 88 over 25. Yan, di ngayon, yung R1 divide natin sa negative 1 para maging 1 siya uli. 9R2 negative 7 over 25 minus R1. Yan, tama naman siya. Di ngayon, yung R1 divide natin sa negative 1 para bumalik sa positive yun. Yung R1 divide natin sa negative 1. Di magbabago lang siya ng sign. Lumigay siyang 1, 0, excuse, negative 6 over 25, then 88 over 25. Tapos siya ay 0, 1, negative 16 over 25, negative 7 over 25, 0, 0, 1, and 2. Di ngayon, ito naman yung row 1, column 3, ang isi-0 natin. Yung negative 6 over 25, isi-0 natin. Di para maging 0 siya, di R1 plus 6 over 25 R3. Yan ang equation natin. R1 plus 6 minus 20 plus 6 over 25 times R3. Yan, di gagawin natin. Di ibig sabihin, hindi mababago yung row 1 and row 2. Yan, di siya mababago. Di sulat na natin yung row 1 and row 2. Yan, di R1, 1 plus 6 over 25 times 0 ay di 1 pa rin. Then 0 plus 0, di 0 pa rin siya. Yan, di R1, negative 6 over 25 plus 6 over 25 times R3 na 1, di siya ay magiging 0 na. Yan, 0 na to. Di tapos R1, 88 over 25 plus 6 over 25 times 2. Yan, di siya ay 88 over 25 plus 6 over 25 times 2. Siya ay 4 Yan, 4. Yan. Di ngayon, isa na lang yung kailangan natin i-0. Yung row 2, column 3. Yan, di para siya maging 0. Para siya ay maging 0. Di R2 plus 16 over 25 R3. Yan, para maging 0 siya. Di gagawin na natin. Di rewrite lang natin yung row 1 and row 3. Yung row 3. Yan. Ay di R2, 0. Plus 0, ay di 0 pa rin to. Yan, tas R2, 1. Plus 16 over 25 times 0, ay di 1. 1 pa rin siya. Lagay natin 1. Then, negative 16 over 25 plus 16 over 25 times 1, di siya ay 0. Tapos itong R2, negative 7 over 25 plus 16 over 25 times 2. Yan, kung anong sagot niyan. Yan, siya ay 1. 1. Yan, ngayon nakuha na natin
yung Gauss-Jordan elimination. Kasi naging zero na natin yung naging zero na natin ito, yung nasa taas ng diagonal na lahat 1. Di ngayon, based sa equation, di ba, kung lalagyan natin yan ng variable, di ba, siya ay x, kagaya ng equation 1, 1x1, di ba, plus 0x2 plus 0x3. Ibig sabihin, sa x1, equals na siya agad kay 4. Then sa x2, kasi 0 yung x1 and x3, di sa x2, equals siya kay 1. Then sa x3 equals siya kay 2. Yan, ibig sabihin niya na yung sagot natin, ano. Yan, pero para mas madali pa rin yung Gauss elimination, ano. Kasi magbaback substitution na lang. Yan, check natin, ano. 412. 412 ang sagot. Di try natin dito. 4 1 di 9 2 di minus 12. Siya ay 13 minus 12 1. Di ibig sabihin tama yung sagot natin. Yan, balik tayo sa presentation. Yan, para lang siyang Gauss elimination method, ano, or sa yung una natin topic, elimination method. Yung una na lang natin topic, meron siyang variable. Ito puro coefficient lang. May tanong ba dun sa dalawang topic natin? May gustong linawin sa solution? Wala naman, ano. Di check natin yung ating sagot. Sagot natin ay 412. Ayan, tama naman siya, ano. 412. Yan, di pupunta na tayo sa next topic natin. Yan, ito yung naiwan natin sa matrix. Hindi pala lumipat. Yan. Kita nyo yung presentation? Opo. Okay, thank you. Ito yung naiwan natin sa matrix. Ano yung sa matrix natin? Una yung cofactor, then yung adjugate, ano. Yung adjugate, ay kukunin muna yung cofactor each element, then itatranspose. Excuse. Ito naman inverse matrix or inverse of a matrix, matrix inverse. Ito yung mga tawag sa kanya, no? Multiplicative inverse of a matrix. Yan, isa yan yung tawag sa kanya. For a square matrix A, the inverse is written A raised to negative 1. When A or matrix A is multiplied by A raised to negative 1, the result is the identity matrix. Yan yung diagonal ay 1, then 0, 0 yung taas at baba. Yun yung tinatawag na identity matrix. Yung ginawa natin kanina. Yung sa Gauss-Jordan. Yan, non-square matrices do not have inverse. Yan, pag yung non-square, ibig sabihin, non-square ay, example ay 2 by 3, ganun. Ang square matrices, di equals yung row and column. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, yan. Square matrices yan. Ibig sabihin, non-square matrices do not have inverse. Then note, not all square matrices have inverse. Not all square matrices have inverse. A square matrix which has an inverse is called invertible. Yan, or non-singular. And the square matrix without an inverse is called non-invertible or singular. Yan, yung ibang tawag. Yun yung tawag, ano. Pag yung square matrix ay walang inverse, tawag ay non-invertible. Pag may inverse, yung square matrix, invertible or non-singular. Yan, ito yun, ano. Pag yung matrix A, in-multiply mo dun sa inverse niya, or inverse of a matrix, ang sagot ay, kahit magkabaliktad siya, ano. Kasi, kung 3 by 3, yung inverse niya, 3 by 3 pa rin, hindi magbabago. Ang sagot niya ay identity matrix. Yan. Yan, try natin sagutan to, ano, itong dalawa. May dalawang solution pag kuha ng
inverse of matrix. Yung isa yung A times I, then magkakabaliktad, may siyang I times A inverse. Pangalawa, yung shortcut na yung 1 over determinants ng matrix, then times adjugate ng matrix. Di pares naman natin siyang kukunin. Ano? Yan, ito yung sosolve natin sa inverse matrix. Ano? Find the multiplicative inverse of matrices A and B. Yan, isang 3 by 3 and isang 2 by 2. Ay, ba't ko dinilit? Yan, dalawa yung solution natin. Ano? Di una natin gagawin yung long method. Kagaya nung ng Gauss-Jordan elimination. Parang ulit siya. Ano? Yan, itatry muna natin yung inverse matrix nung A. Di sabi, yan, para makuha inverse matrix ni A, mayroon tayo yung long method muna. Saka mamaya na yung shortcut. Then A, ito yung matrix A. Pag ini-multiply natin sa identity niya, then babalik rin natin, kukunin natin yung identity, makuha natin yung inverse. Ibig sabihin lang, yung matrix A natin, gagawin nating identity matrix. Ano? Yan, ibig sabihin itong matrix A, gagawin nating identity matrix. Pag sinabing identity matrix, 1 yung mga diagonal niya. Kung 3 by 3, ganito. Kung 2 by 2, 1 pa rin yung diagonal, then 0, 0. Yan, ito yung identity matrix. Di try natin Gagawin nating yung matrix A, gagawing identity. Then, kung ano yung dito sa kanan, yun na yung inverse niya. Di try natin. Yan, yung matrix A muna, Negative 1, negative 2, 0, 1, 1, negative 1, 0. Yan, tapos ito yung identity matrix, di ba? AI. Yan, yung identity matrix, di 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yan. Yan, dapat i-convert natin siya ng identity matrix. Tapos kung ano itong nasa kanan natin, yun na yung inverse matrix. Yan, yun ang gagawin natin ngayon. Ang goal natin, itong matrix A, gagawin nga natin identity matrix. Para lang yung Gauss Jordan. Itong matrix A, gagawin natin identity matrix. Ibig sabihin, iwawa natin lahat ng diagonal, then isi-zero yung nasa taas at baba niya. Yung ibang element. Yan, yun lang gagawin natin. 1 naman na yung nasa taas niya, eliminate na natin yung negative 2. Para ma-eliminate yung negative 2, di siya ay 2R1 plus R2. Yan, kopyahin lang natin yung row 1 and row 3.
Yan, di 2 R1, di 2 times 1, 2. Minus 2, di siya ay 0. Then, 2R1, 4 plus 0, 4. 2 times negative 1 plus 1, di siya ay negative 1. Yan, 2R1, dito pa. 2 times 1 plus 0, siya ay 2. Plus 0. Then, 2 times 0 plus 1, di siya ay 1 pa rin. Then, 2 times 0 plus 0, 0 pa rin. Yan. Ang goal natin, maging identity matrix to. Yung diagonal niya ay 1, then 0 yung lahat ng element. Di ngayon, ito namang 1 na row 3, column 1, gagawin nating 0, ano. Ibig sabihin, R1 minus R3. Yan, pwede nyo itong lagyan ng bracket para mas magandang tingnan. Yan, ibig sabihin yung row 1 and row 2 natin, rewrite lang kasi di siya magagalaw. Yan. Di R1 minus R3, 1 minus 1, 0. R1 ay 2, minus negative 1, siya magiging positive 3. Yan. Then, R1 ay negative 1, minus 0, negative 1 pa rin siya. Negative 1 minus 0, di siya ay negative 1. Yan, ito namang kabilaan. R1 ay 1, minus 0, di 1 pa rin. 1 na siya. 1 minus 0, di 1. 0 minus 0, 0 pa rin. R1 ay 0, minus 1, di siya ay naging negative 1. Yan, ito na yung equation natin. Di kasunod natin gagawin, itong 4, gawin nating 1. Ibig sabihin, si R2, divide natin sa 4. Yan, di yung row 1 and row 3, hindi mababago. Yan. Di si row 2, divide 4, 0 divide 4, 0 lang. 4 divided by 4, 1. Then, negative 1 divide 4, di siya ay negative 1/4. 2 divide 4, di siya ay 1/2. Then, 1 divide 4, di 1/4. 0 divide 4, 0. Yan. Di ngayon, isi-0 naman natin itong 3. Di para maging 0 yung 3, 3R1 minus R3. Yan, ibig sabihin yung row 1 and row 2, hindi mababago. Then, 0. Yan, 3R1 minus R3, di 3 times 1 minus 0. Hindi pala R1, R2. Sa R2 tayo. Kasi ito yung 1 natin. 3R2 minus R3. Yan. 3R2 minus R3. Yan, nababaguhin natin yung row 3. E di 3 times 1, itong R2, 1. Minus R3,
Ang R3 natin ay 3 ano. Yan, dito muna tayo sa row 3, column 1. 3. Ang R2 natin ay 0. Minus R3 na 0. Di siya ay 0. Yan. Tapos yung 3, R2 na 1. Minus 3. Di siya ay 0. Yan. Kasi yun ang ginagawa natin 0. Then 3 times negative 1 fourth. 3R2 minus negative 1. Yan. Kukunin natin yan. 3 quantity negative 1 fourth minus negative 1. Siya ay 1 fourth ano. Dito ay magiging 1 fourth. Then delete natin muna ito at wala na tayong susulatan. Taggalin ko muna ito. Yan. Kasunod ay 3R2 di 3 times 1 half minus 1. Siya ay 1 half. Then 3 times 1 fourth minus 0. Hindi siya ay 3 fourth. Then 3 times 0 minus negative 1. Magiging siyang positive 1. Yan na yung ating matrix. Yan, di ngayon, 1 na itong gitna. Di eliminate, na natin itong to, gawin na natin 0. Hindi na natin kailangang mag-divide kasi naka 1 na siya. Hindi gawin natin 0 yung 2. Ang equation natin, 2R1 minus R1 minus 2R2 minus 2R2. Yan, para maging 0 yung 2. Di re-rewrite lang natin yung row 2 and row 3. Yan, R1 di 1 minus 2R2, 1 minus 0, di 1 pa rin. Then 2 minus 2, 0 na siya. Then negative 1 minus 2 times negative 1 fourth. Negative 1 minus 2 times negative 1 fourth. Siya ay negative 1 half. Yan, then R1, 1 minus 2 times 1 half. Di naging 0 siya 0. Then R1, 0 minus 2 times 1 fourth. Siya ay negative 1 half. Yan, negative 1 half. Then 0 minus 0 ay di 0 pa rin. Yan na yung ating matrices. Yan, di ngayon, itong row 3, column 3, itong 1 fourth, gagawin nating 1. Yan, gawin natin siyang 1. Ibig sabihin, yung row 3, divide lang natin sa 1 fourth. Yan, ibig sabihin, yung row 1 and row 2, hindi mababago.
Yan, di-divide natin sa 1/4 ano. Ito 0 pa rin naman. 0, 0. Then ito may na siyang 1. 1/2 divided by 1/4. Siya ay 2. Then 3/4 divided by 1/4. Siya ay 3. Then 1 divided by 1/4, 4 yan. Divided by 1/4, siya ay 4. Yan, di naging ano na siya, no? Diagonal na niya ay 1, then 0, 0. Di, ito na lang negative 1/2 at negative 1/4. Di para yung negative 1/2 maging 0, ang equation natin ay R1 isog natin. Siya ay R1 plus 1/2 R3. Yan, yun ang gagawin naman natin. R1 plus 1/2 R3. Yan, 1 plus 1/2 R3, di 1 pa rin siya. I-rewrite lang muna natin yung row 2 and row 3. Yan. Di itong una, 1 pa rin siya. Tapos 0 plus 0, di 0 pa rin. Then R1, negative 1/2 plus 1/2 times 1, ay di siya ay 0. Yan, R1 ay 0 plus 1/2 times R3 na 2. Di siya ay 1. Then, negative 1/2 R1 plus 1/2 times 3. Siya ay 1. Then, R1, 0 plus 1/2 ni R3 na 4. 4 divide 2, hindi siya ay 2. Yan. Yan. Di ngayon, ito naman ano yung negative 1/4. Gagawin natin 0. Para maging 0 siya, ay di R2 plus 1/4 R3. Yan. Ibig sabihin, hindi mababago yung row 1 and row 3. Yan, di row 2 plus 1/4 R3. Di 0 plus 0, di 0 pa rin. Row 2, 1 plus 1/4 times 0, di 1 pa rin. Yan, row 2, negative 1/4 plus 1/4 times 1, di siya ay 0. Then, row 2, 1/2 plus 1/4 times 2. Yan, siya ay 1. Then, row 2, 1/4 plus 1/4 times 3. Siya ay 1. Then, R2, 0 plus 1/4 times 4. Di siya ay 1 din, ano. Yan, nakuha na natin, ano.
Yan, ibig sabihin, ang sagot ay, yan ano, ang inverse niya, di ba yung una? Di ba yung una ay, ang ginawa natin, A ay, kinonvert natin sa I, tapos yung inverse niya. Ibig sabihin, ito na yung I, or identity matrix, ito yung inverse niya. Yan. Check ko lang ano. Tama yung sagot natin. Siya ay 112, 111, 234. Yan. Tama naman yung sagot natin. Para ma-check na tama siya, para siya ay ma-check na tama, di ba? Pag pinag-multiply natin yung A, matrix A, tapos sa inverse niya, di ba dapat ang sagot ay identity? Yan, yung matrix A, ni-multiply natin sa inverse niya, ang sagot ay identity. Identity matrix. Ibig sabihin, ito na yung inverse niya, ano? Yan, ito yung inverse niya. Ilagay natin dito sa unahan. Yan. Yan, ito yung inverse niya. Di-check natin, ano? Nakakasunod pa naman, ano? Low. Opo. Okay, thank you. Para lang siyang Gaussian elimination. Pero may shortcut naman. Mamaya, kasunod natin. Solve lang muna natin sa long method itong dalawa. Yan, para ma-check natin kung tama yung sagot natin, ito yung nakuha nating inverse, ano? Sabihin, ito na yung hinahanap natin, inverse ni A. Excuse, para makuha natin na tama, di-multiply natin yung matrix A, sa inverse niya. Pag ang sagot ay identity, ibig sabihin tama yung sagot natin. Di-try natin, ano? Di sa matrix A, siya ay 1, 2, negative 1, then negative 2, 0, 1, 1, negative 1, 0. I-multiply natin kay inverse niya. Multiply natin. 1, 1, 2, 1, 1, 1, then 2, 3, 4. Yan, dapat ang sagot ay identity matrix. Yan, di ba pag nagmumultiply tayo ng matrix, di ba dapat, di ba 3 by 3 times 3 by 3. Yan, yan, di ba dapat parehas to? Kung magkaiba to, hindi natin pwedeng pag-multiply. Tapos yung sagot niya, ito, 3 by 3. Ibig sabihin, identity matrix na 3 by 3. Sabihin, dapat ang sagot natin ay 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yan, ganito dapat yung sagot natin. Ano? Yan, try natin na, isolve na siya. Diba, pag nagmumultiply tayo ng matrices, di row times column siya, ano? Row 1 times column 1. Di yun. Solve na natin yun. Di row 1, 1 times column 1 na 1, ang sagot niya ay 3 by 3. Ano? 1 times 1 plus 2 times 1, kasi column, minus 1 times 2. Yan. Sa labas na natin yan ni, ano. Sige, dyan na nga, para mahaba. Hindi, ang haba kasi. Sa labas na natin, yung sagot na ilalagay natin dyan. Yan, sagot na ilalagay natin dito. Sa labas na lang natin isosolve. Yan, dito. Di, pag nag-multiply ng matrix, di ba, row times column, ang row 1 ay 1 times 1 plus 2 times 1 minus 1 times 2. Yan, ang sagot niyan. Siya ay 1, di ba?
Yan, nasa row 1 pa rin tayo. Ibig sabihin, row 1 pa rin. Multiply naman natin sa column 2. Diba, hindi pa tayo lilipat hanggat hindi pa tapos yung column. Yan. Yan, ibig sabihin, nasa row 1 pa rin tayo. 1 times 1 plus 2 times 1 minus 1 times 3. Yan, anong sagot niyan? Siya ay 0, ano? Di 1 plus 2, 3 minus 3, 0. Yan, ibig sabihin, 0 itong ito. Yan, then, nasa row 1 pa rin tayo. Hindi pa tayo tapos dun. Kasi meron pang column 3. Ibig sabihin, 1 times 2. 1 times 2 plus 2 times 1 minus 1 times 4. Yan. Di siya ay 2 plus 2, 4 minus 4, 0. Kaya na ay 0. Paiba ng paiba yung pansulat natin. Ito pala yung block. Yan, di tapos na tayo sa sa row 1. Punta naman tayo sa row 2. Yan, ganun lang pag-multiply ng matrix. No? Di punta naman tayo sa row 2. Nasa row 2 na tayo. Di ganun din naman siya. Row 2, din isa-isahin natin kada column. Yan, di row 2, unang column dito ang lagay. Row 2 pa rin, pangalawang column dito ang lagay. Row 2 pa rin, pangatlong column dito ang lagay. Yan, ganun siya mag-solve ng mag-multiply ng matrix. Di try na natin, row 2 na tayo. Negative 2 times column 1, di times 1 plus 0. Di na natin mamultiply, 0 naman siya. Plus 1 times 2. Yan, parang negative 2 plus 2, di siya ay 0. Then, row 2 pa rin, column 2. Di siya ay negative 2 times 1 plus 0 plus 1 times 3. Di siya ay negative 2 plus 3, siya ay 1. Di row 2 pa rin, column 3. Negative 2 times 2 plus 0 plus 1 times 4. Di siya ay negative 4 plus 4, 0. Yan, di tapos na tayo sa sa row 2. Row 3 naman tayo. Yan, ganun din naman siya. Pag row 3, edi times column, 1 times column 2 times column 3. Yan, di sa row 3 na tayo. Row 3, edi yung multiply natin na column 1 dito ang lagay. Row 3 pa rin, column 2, doon ang lagay. Row 3 pa rin, column 3, doon ang lagay. Yan, di row 3 na tayo, 1 times column 1, 1 minus 1 times 1 plus 0. Huwag natin i-multiply kasi 0 din naman. Di 1 minus 1, 0. 1 times column 2 na 1 minus 1 times 1 plus 0 pa rin. Kasi 0 times 3, 0 pa rin. Di siya ay 0. Then, 1 times 2 minus 1 times 1 plus 0. 0 times 4, di 0. Di siya ay 2 minus 1, siya ay 1. Yan, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Yun yung pan-check. Yan, ibig sabihin, ang inverse nito ay di tama na itong sagot natin. 1, 1, 2, then 1, 1, 1, tapos 2, 3, 4. Yan. Punta na tayo dun sa sa pangalawang tanong. Di parang kagaya lang nung kanina,
long method pa rin muna tayo. Di para siyang B times I, ita-transfer natin sa I, tapos yung inverse ni B. Yan. Di ganun uli ang process. Pero madali lang siya kasi 2x2 lang. 2x2 matrices lang. Di siya ay 4, 3, 3, 2. Ay. Then, inverse niya na 1, 0, 0, 1. Yan. Di ang goal natin, maging identity matrix. Matrix to. 1, 1, then 0, 0. Yan. Di para maging 1 itong 4, divide natin yung R1 sa 4. Yan. Di yung R2, kopyahin lang. 3, 2, 0, 1. Yan. Di 4 divided by 4, di siya ay 4. 3 divide 4, di 3 fourth. 1 divided by 4, di siya ay 1 fourth. 0 divide 4, 0. And then, itong 4 ay 1 ano. 4 divided by 4, siya ay 1. Yan, ito 1 to. 4 divided by 4, 1. Yan, then naging 1 na siya. Gawin natin tong 0, itong 3. Para maging 0 yon, edi siya ay 3 R1 minus R3. Yan, ibig sabihin yung row 1, di natin gagalawin. Ganun pa rin. Yan, ito mababago ano. 3 R1 minus R3, siya ay 0. Then, 3 times 3 fourth minus 2. Yan. 3 times 3 fourth. Siya ay 1 fourth. Then 3 times 1 fourth R1 minus 0. Di siya ay 3 fourth. Then 3 R1, 3 times 0 minus R3 na 1. Di siya ay negative 1. Yan. Di ngayon, itong 1 fourth, gagawin na natin siyang 1. Di para siya ay maging 1, si R3 ay kailangan i-divide sa 1 fourth. Yan, ibig sabihin si row 1 hindi mababago. Din si R3, di-divide natin sa 1 fourth. 0 divided by 1 fourth, 0 pa rin. 1 fourth divided by 1 fourth, di siya ay 1. Then 3 fourth divided by 1 fourth, siya ay 3. Then negative 1 divided by 1 fourth, siya ay negative 4. Yan. Di ngayon, itong 3 fourth dapat ay maging 0. Di ang gagawin natin, R1 minus 3 fourth R2. Yan, di ba? Para siya ay maging 0. Ay di R1, 1 minus 0, di 1 pa rin. Hindi mababago yung row 2. Yan, ito ay 1 pa rin. Then 3 fourth minus 3 fourth, 0 na to. Then R1, 1 fourth minus 3 fourth times R2 na 3. Siya ay negative 2. Then R1, 0 minus 3 fourth times negative 4. Siya ay 3, positive 3. Yan, di ngayon, ito na yung identity matrix. Ibig sabihin, ito na yung inverse niya. Di ang inverse pala nitong equal siya sa negative 2. So, copy na lang natin ito dito.
Yan, ito na yung inverse niya, no? Tapos delete na natin muna itong. Mabilis lang ano pag 2x2. Madali lang siya. Yan, nagsabihin si inverse niya. Siya ay negative 2, 3, 3, and negative 4. Yan. Delete na natin. Di, para ma-check natin kung tama. B times inverse niya, dapat equal siya sa identity matrix. Di, try natin ano. 4, 3, 3, 2. Multiply natin sa negative 2, 3, 3, negative 4. B times inverse niya. Di una, row 2x2 times 2x2. Di pwede siya kasi parehas. Parehas yung column niya, tas yung row. Di ang sagot ay 2x2. Dapat identity matrix to. Di sa una, row 1 times column, 4 times negative 2 plus 3 times 3. Siya ay negative 8 plus 9, di siya ay 1. Then yung kasunod, 4 times 3, row 1, then column 2, plus 3 times negative 4, siya is 0. 12 minus 12, 0. Then, row 2 na tayo, 3 times negative 2 plus 2 times 3. Yan, siya ay 0, Then 3 times 3 plus 2 times negative 4. 9 minus 8, di 1 ulit. Yan, yung sabihin, tama yung sagot natin. Yan, yun yung isang solution pagkuha ng inverse matrix. Di ngayon, yung shortcut na kaso gagamitan natin ng adjugate. Ewan kung shortcut ito or depende. Depende kung saan kayo sanay Yan, yung pangalawang pagsasolve ng inverse ng matrix. Nakuha naman yung yung una nating method. Nakuha naman siya, Opo. Okay, thank you. Ito yung pangalawang solution. Para makuha yung inverse ni matrix A, 1 over determinant ni matrix A times adjugate ni matrix A. Yan yung mga kailangan natin. Di try natin solve yung una. Ito. Yan yung formula natin. Di solve natin yung una. Ito yung matrix A natin. 1, 2, negative 1, negative 2, 0, 1, 1, negative 1, then 0. Una natin kukunin yung determinants. Diba, pagkuha ng determinants, may dalawa rin solution. Yung inire-rewrite yung column 1 and column 2, tas mag-net method, yung gaganon-ganon. Tas yung isa yung parang cofactor, I-try natin yung mas mabilis. Yan, di pagkuha ng determinants, gagamitin natin itong row 1. Di 1 times eliminate itong row niya, tas column, di 0 times 0, di siya ay 0. Negative 1 minus 1, negative 1 times 1, diba siya ay minus, negative 1 times 1, di siya ay negative 1. Yan, tas sa sign convention natin, positive, negative, positive, negative, positive, negative, then positive, negative, positive. Diba yan yung sign convention natin? Ginamit natin yung row 1, di siya ay maging negative Kasi dito yun. Minus 2.
Then, eliminate yung yung column niya, then yung row niya. Di matitira ito. Negative 2 times 0, di siya ay 0. Then, 1 times 1 minus 1 times 1. Yan. Tapos, di siya, negative 1 na tayo. Minus 1, eliminate ito, eliminate din to. Negative 2 times negative 1, positive 2, minus 0. Yan, di simplified lang natin Di siya maging 1 times 1 minus 2 times negative 1 minus 2. Yan, ibig sabihin ito yung determinants natin. Siya ay 1 plus 2 minus 2 plus 2 minus. Yan, ibig sabihin 1 ang determinants natin. Yung determinants ni A ay 1. Yun naman, kahit saan kayo kumuha, kahit dito sa kabila. Ganon din yung sagot. Yan, ibig sabihin yung determinants ni A ay 1. Yung isang solution, yung long method pagkuha ng determinants. Yan, nakuha natin yung determinants ni A. Siya ay 1. Di ngayon, kukunin naman natin yung adjugate ni A. Di ba, pag tayo nakuha ng adjugate, ano ang ginagawa natin? Pag nakuha ng adjugate, or classical adjoint, sinong gustong sumagot? Ano ang process yung ginagawa natin pag nakuha ng adjugate? Hello? Ano ang process yung pagkuha natin ng adjugate? May 9, para may 9 signal Rinig naman Hello? Opo, sir. Okay, ano nga po yung process natin pagkuha ng adjugate? Yan, di ba, kukunin muna natin yung cofactor, then, i-inverse natin, i-transpose natin, Di ba, ganun ang pagkuha natin ng adjugate. Di, kunin natin yung adjugate ni A. Sabihin, kukunin muna natin yung mga cofactor. Yan, tas, wag natin kakalimutan yung sign convention, para hindi na tayo gumamit ng yung negative 1 raised to I plus j. Yan, gamitan na lang natin ang sign convention. Kasi yung isang formula, negative 1 raised to I plus j. Diba? Ito yung pinaliwanag ko nung sa cofactor. Ito na lang gagamitin natin, sign convention. Pagkuha ng cofactor, diba? Halimbawa si cofactor ng element A11. Ibig sabihin siya ay 0, 1, and column 1. Para lang siya sa determinants, yung i-eliminate siya. Then, kukunin yung determinants ng natira. Di, eliminate natin to. Di, 0 times 0, 0, minus negative 1 times 1. Di siya ay negative 1 times negative 1, di siya ay positive 1. Sabihin, yung cofactor nito ay positive 1. Ito na natin, yung adjugate. Lagay ko na sign convention, positive, ibig sabihin siya ay positive 1. Di ngayon, ito naman si 2. Eliminate uli. Then, negative 2 times 0, siya ay 0. Minus 1 times 1. Yan, sagot ay negative 1. Pero dahil sa sign convention, sa cofactor niya, di ba siya ay negative, may siyang positive 1. Yan, di ngayon, try naman natin si negative 1, si row 1, column 3, or A13. Si row 1, column 3. Ibig sabihin, eliminate uli si row na katapat niya sa si column. Ang natira ay negative 2 times negative 1.
Di ba? Eliminate, negative times negative 1, minus 0. Di siya ay positive 2. Tapos sa sign convention niya, positive, di positive pa rin. Yan. Ang kinukuha pa lang natin, cofactor, tatranspose pa natin para maging adjugate. Then, si row 2, column 1, si negative 2, ang kukunin natin yung cofactor. Ibig sabihin, eliminate, 2 times 0, minus negative 1, eliminate, negative 1 times negative 1. Ang sagot ay positive 1, then minus pa, di magiging siyang negative 1. Tapos yung sign convention niya, negative, di magiging siyang positive 1. Yan, di ngayon sa 0 naman si A22 or row 2, column 2. Eliminate, di magiging siyang 1 times 0. Eliminate, minus 1 times negative 1. Di siya ay positive 1. Sign convention niya positive. Di positive pa rin siya. Positive 1. Yan, delete ko lang ito at narami. Yan, ito naman tayo si A23. Sabihin row 2, column 3. Eliminate, then kunin yung determinants ng natira. Siya ay negative 1. Negative 1 minus 1 times 2. Then, sagot nito ay negative 3. Tapos, sign convention, negative, may siyang positive. Yan. Yan, si row 3, column 1, A31. Ibig sabihin itong 1, kukunin natin cofactor. Eliminate, di 2 times 1, minus 0. Di siya ay 2. Sa sign convention niya, positive, di positive 2 siya. Di try naman natin si negative 1 or row 3, column 2. Sabihin, eliminate, di 1 times 1. Kunin yung determinants, 1 times 1. 1 times 1 minus, eliminate, minus 2, negative 2, times negative 1. Di siya ay 1, minus 2. Siya ay negative 1. Tapos negative yung sa sign convention niya, siya ay magiging positive 1. Ibig sabihin, ang cofactor ni negative 1 ay positive 1. Yan, yun lang yun kung kukunin yung cofactor each element. Minsan kasi sa exam, halimbawa ang tanong ay find the cofactor ni A 2, 1. Ibig sabihin ito yun. Di ang cofactor niya ay positive 1. Lagi nyo isasali yung sign convention. Mamali kayo pag hindi sinama. Di ngayon, dito na tayo sa A33 or row 3, column 3, itong 0. Kukunin natin yung cofactor ni element A33. Yan, para makuha yung cofactor niya, di ito ay eliminate, di 1 times 0 minus negative 2 times 2. Di siya ay positive 4. Based sa sign convention, positive siya, ibig sabihin, kaya ito ay positive 4. Yan yung cofactor pa lang yan. Para makuha natin yung adjugate, i-inverse natin, i-transpose natin. Diba? Ito ay cofactor pa lang, cofactor each element. Yan, cofactor pa lang to. Then, para makuha si adjugate, ita-transpose natin. Adjugate ni A, yan, para makuha yung adjugate ni A, ita-transpose natin yung nakuha natin cofactor. Si row 1 magiging column. Di 1, 1, 2. Si row 2 magiging column. 1, 1, 3. Si row 3 magiging column. 2, 1, 4. Yan, ito na yung transpose niya. Sabihin, nakuha na natin yung cofactor, tapos na-transpose na natin. Ito na yung adjugate. Yan.
Yan, based sa formula natin ng inverse, ito yung shortcut ito yung shortcut natin, ano? Kung shortcut nga. Depende kasi minsan may nadadalian dun sa parang Gaussian elimination. Hindi ngayon, gagamitin natin yung formula. Inverse, ano? This inverse ni A equals daw siya sa 1 over determinant ni A. Ang determinant ni A ay 1. Ibig sabihin 1 over 1, 1 pa rin, ano? Times adjugate niya. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ang inverse niya, yun na rin, ano? Ang inverse niya, yan, 1 lang naman, di multiply lang sa 1, di yun pa rin yun. Yan, tingnan natin kung parehas nung nakuha natin kanina. Yan, parehas naman, ano? 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Yan, di ba parehas lang siya? Ito rin siya. Yan. Yan, saan mas madali sa tingin nyo? Saan kayo nadalian na process? Yung long method or ito? Saan mas madali sa tingin nyo? Long method or yung last natin sinulog? Low. Yan po ang last. Yung last, ano. Mas madali siya. Di try natin sa 2x2. Itong 2x2, ano. Try natin. Di kukunin natin muna yung determinant. Ito naman, matrix B, ano, na 2x2. Yan. Kunin natin yung determinants ni matrix B. Para makuha yan, di 4 times 2 minus 3 times 3. Di siya 8 minus 9. Di siya ay negative 1. Ibig sabihin, ang determinants ni matrix B ay negative 1. Di ngayon, kukunin naman natin yung adjugate, ano? Yung adjugate ni B. Di una ko, factor muna. Based sa sign convention, positive, negative, negative, positive. Yan. Lagi natin susundin yan. Cofactor. Di ngayon, kukunin natin yung cofactor ni matrix B. 4, 3, 3, 2. Kukunin natin yung cofactor ni A11. Ibig sabihin, eliminate, natira ay 2. Ibig sabihin, 2. Yan na yun, kung ano matira. Tapos yung sign convention, positive, di positive siya. Yan, ibig sabihin siya ay 2. Kasunod, si 3. Si A12. Eliminate, 3 ang natira. No? Sign convention, negative. Yan, kasunod itong 3, si A21, or B21, kasi matrix B. Eliminate, 3 ang natira. Sign convention, negative. Di negative 3 din. Then, ito, si 2. Eliminate, 4. Di positive 4. Cofactor pa lang yan. I-transpose pa natin para makuha si adjugate ni B. Di-transpose natin from row 1 magiging column. Row 2 magiging column. Yan, ito na yung adjugate ni B. Tapos, ang base sa formula natin, ang inverse, 1 over determinants. Para makuha sa inverse ni B, di 1 over determinants ni B. Negative 1, ano yun? Nakuha natin. Si inverse ni B, 1 over negative 1. Tapos, adjugate ni B. 2, negative 3, negative 3, 4. Yan, di magiging negative 1. Multiply natin, babago lang sila ng sign. Negative 2, 3, 3, and negative 4. Ibig sabihin, ito na yung inverse ni matrix B. Yan, tingnan natin kung tama, ano.
Negative 2 at negative 4 tas 3, 3. Yan, negative 2 at negative 4 tas 3, 3. Ibig sabihin, tama naman yung sagot natin. Yan, sa inverse ay nagagamit din yan pan-solve ng equation sa inverse. Delete ko lang. Yun ay isang formula ni inverse. 1 over determinant times adjugate. Kung anong matrix siya. Tandaan nyo yung formula na yun. Si inverse, nagagamit din yan pag-solve ng equation. Try natin kaya dun sa sinolve natin kanina. Yan, try natin dito. Papakita ko lang kung paano mag-solve gamit ang inverse. Nang ganito rin. Try natin to. Yan, ano lang natin yung ano niya, yung coefficient niya. 2, 6, 1. Then, kumbaga, ito yung equals niya. 7, 1, 2, negative 1. Then, negative 1. 5, 7, negative 4. Equal siya sa 9. Diba? Kumbaga, ito example natin to sa matrix A. Kumbaga siya, matrix A. 2, 1, 5, 6, 2, 7, 1, negative 1, negative 4. Tapos ito yung ano natin, kailangan natin pagpalagay ng x1, x2, x3. Yan, pag i-multiply natin to, babalik siya dito. 2x1, 6x2, 1x3. Yan, babalik yan dyan pag i-multiply natin. Kasi 3 by 3 times 3 by 1, ang sagot ay 3 by 1. 3 by 3 times 3 by 1. Yan, para maging 3 by 1 ano. Yan, ito yung equals niya. 7, negative 1, then 9. Di ito, matrix A, ito yung hinahanap natin na sagot x1, x2, x3. Then ito, equal siya kay B. Pagpalagay na B, ito yung sagot. 7, negative 1, and 9. Ang hinahanap natin itong x, di ba? Yung variable. Di para siyang yung equation natin. Ax equal siya kay B. Di ba? Di ngayon, si A, i-multiply natin kay inverse, di times x pa rin. Di may gitong inverse times B. Di ba? Wala tayong ginalaw. Nag-multiply tayo ng inverse both side ng equation. Tapos ito, di ba, yung matrix A times yung inverse niya, equal siya kay identity matrix. Yan. Di ngayon, identity matrix times x. Ibig sabihin, di ba, kahit anong i-times natin sa identity matrix, yung matrix pa rin ang sagot. X pa rin. Di ba? Kung matrix A, pag tinimes natin yan, matrix A pa rin ang sagot niyan. Parang ano lang siya. Kumbaga equals nga siya sa 1. Yan. Ibig sabihin, ang formula natin, inverse na A times B. Para makuha natin yung mga variable niya. Inverse na A times B. Di try natin Para makuha natin yung mga variable niya, inverse na A times B. Yan. Di ngayon, di kailangan natin yung inverse na A. Yan. Yung A natin, para makuha natin yung variable, yung mga variable niya, sa x equal siya I.
inverse ni A times B. Tapos si A natin, kukunin natin yung inverse niya. Para makuha yung inverse niya, gamitan natin yung shortcut. 1 over determinant ni A times adjugate ni A. Diba? Di kunin muna natin yung determinants. Yung determinants ni A, ay di gamitin uli natin itong row. Row 1 Dalawa yung pagkuha. Kokopyahin yung row 1 and row 2, then magnenet method. Di gagamitin muna natin yung shortcut natin sa row tayo. Ibig sabihin 2, positive siya kasi based sa sign convention. Negative, positive. Yan. 2, eliminate, then kunin yung determinants times negative 2 times negative 4 minus 7 times negative 1. Diba? Yan. Tapos based sa sign convention, minus 6. Eliminate the negative 4, 1 times negative 4, negative 4. Eliminate plus 5 plus 5. Then yung 1 naman, 1. Positive siya based sa sign convention. Eliminate the 7 minus 10. Yan, din natin, simplified 2 negative 8 plus 7. Negative 8 plus 7, siya ay negative 1 minus 6 times 1 plus 1 times negative 3. Dito ay negative 2 minus 6 minus 3. Tama ba? Negative 2 minus 6. Negative 8. Negative 8 plus 7. Di negative 1. Yan. Di negative 2 minus 6 minus 3. Siya ay negative 11 Yan, negative 11. Ibig sabihin yung determinants na A ay negative 11. Di sulat ko lang muna dito. Negative 11. Di ngayon kukunin naman natin yung adjugate ni A. Para magamit natin yung formula niya na inverse ni A times B. Yan, di kukunin natin yung adjugate ni A. Yan, di una yung cofactor niya. Yung cofactor nito or A11, eliminate negative 2 times negative 4 minus 7 times negative 1. Siya ay negative 1 tapos positive based sa sign convention. Siya ay negative 1. Negative 1 times positive din, negative 1 pa rin. Di try naman natin yung 6. Di eliminate the 1 times negative 4. 1 times negative 4 minus 5 times negative 1. Di siya ay negative 4 plus 5, siya ay 1. Based sa sign convention, negative. Ibig sabihin siya ay negative 1. Yan, si 1 naman. Try naman natin si 1. Nakalito Eliminate. Yan, para malinaw. Di siya ay 7. 1 times 7 minus 5 times 2. Di 7 minus 10, negative 3. Based sa sign convention, siya ay positive 3
Based sa sign convention, positive, di negative 3 pa rin siya. Yan, negative 3. Siya ay negative 3. Yan, punta naman tayo dito kay 1. Eliminate. Sabihin, 6 times negative 4 minus 7 times 1. Minus 7 times 1. Negative 31. Tapos based sa sign convention, negative siya, di siya ay maging positive. Positive 31. Tagkanin ko na. Positive 31. Yan, ito naman tayo si ano naman? Si 2. Eliminate, then 2 times negative 4 minus 5 times 1. Di siya ay negative 8 minus 5, negative 13. Based sa sign convention, positive, di siya ay negative 13 pa rin. Siya ay negative 13. Yan, tapos ito naman. Eliminate, di 14 minus 30. Siya ay negative 16. Based sa sign convention, negative, di siya ay maging positive. Positive 16. Siya ay maging positive 16. Yan, di si 5 naman ano. Eliminate, ay di negative 6 minus 2. Siya ay negative 8. Positive siya, di negative 8 pa rin. Yan, negative 8 pa rin. Yan. Then, ito naman, si 7 ano? Si 7. Di eliminate. Ay, sorry. Dapat ay red. Eliminate, negative 2 minus 1. Di siya ay negative 3. Based sa sign convention, mapalitan siya ng sign. Di magiging siyang positive 3. Magiging siyang positive 3. Yan, bilisan na tayo, ano? Yan, tas si 4 naman. Eliminate, cofactor pa lang inukuha natin, ano? 4 minus 6. Siya ay negative 2. Based sa sign convention, positive. Hindi mabago yung sign niya. Siya ay negative 2 pa rin. Yan. Ito na yung cofactor. Di ngayon, itatranspose natin para makuha natin yung adjugate. Itatranspose natin. Si adjugate ni A. Di yung row 1, magiging column. Bilisan to, ano? Try natin kung tama. Negative 8, 3, then negative 2. Ibig sabihin, ito na yung adjugate ni A. Di base sa formula para makuha natin yung x. Di x equal siya sa 1 over determinant, negative 11, times adjugate ni A. Then negative 1, negative 13, 3, negative 3, 16, then negative 2. Imumultiply natin kay B. Si B, ito yung sagot, ano? 7, negative 1, and negative 9. Tagkanin ko lang to. Yan, multiply natin to kay B.
CBI, di ba ito lang naman ginagamit natin formula. CBI 7, negative 1, 9. Negative 1, tapos 9. Yan, di kukunin natin sa x ano. Ibig sabihin, itong adjugate ni A ay 3 by 3 times 3 by 1. Yan, pwede siyang i-multiply. Ang sagot ay 3 by 1. Di-multiply na muna natin. Di row 1, dito na natin. Row 1, negative 1 times 7 plus 31 times negative 1 minus 8 times 9. Yan, ang sagot natin dito ay 3 by 1 ano. Dito ko na natin ilagay. 1 over negative 11. 3 by 1. Ibig sabihin, ito, parang ganito, 3 by 1. Diyan. Negative 7 plus 31 times negative 1 minus 8 times 9. Negative 110. Dito natin ilagay ano. Yan. At tapos na ano kasi row 1 times column. Wala na siyang kasunod na column. Hindi, isa lang siya. Di row 2 na tayo. Row 2 times column times negative 1 plus 3 times 9. Yan, 33 siya ano. Lagayan natin dito. Yan, then row 3 na. Kasi wala nang kasunod si column. Sa row 3, negative 3 times 7 plus 16 times negative 1 minus 2 times 9. Yan, negative 3 times 7 plus 16 times negative 1 minus 2 times 9. Negative 55 ano? Ay, negative 55. Yan, di ngayon, i-times na natin tong ano, itong 1 over negative 11. Di ang sagot natin ay, yan, negative 110 divided by negative 11. 10. Positive 10. At negative 33, positive 33 divided by negative 11, siya ay negative 3. Negative 55 divided by negative 11, siya ay 5. Ibig sabihin, 10, 3, 5, ano? Ito na yung sagot. Ito yung x1. Yan, equals yan kay x1, x2, x3. 10, negative 3 at 5. Check natin kung tama, ano? 10, negative 3 at 5. Yan, 10, x1, negative 3 at 5. Yun, tama, ano? Yan, pinakita ko lang naman siya na pwede siyang isolve gamit ang inverse matrix. Ang daming, ano, dami ng solution pag-solve ng equation.